May reseta po ako ng mga solusyon para maiwasan natin ang nagbabantang krisis pangkalusugan na dala ng mga epidemya, pagtaas ng bilang ng teenage pregnancy cases, HIV and AIDS incidents at iba pa. Una, sa dinami-rami ng problema ng mga Pilipino sa kalusugan, babawasan pa ba ang budget allocation nito? Mali eh. Public health should have the highest budget allocation next to education. Full funding din ang kailangan para maimplementa ng maayos ang Universal Healthcare Law, Mental Health Law, HIV and AIDS Law, at Reproductive Health Law. Bakit pa natin isa sa batas ang mga ito kung di rin naman natin bibigyan ng pondo? Pangalawa, sa kaliwat ka ng mga epidemya, dapat buhayin ang Oplan Alis Disease at mas palakasin ang vaccination program ng bansa. Panahon na ring pag-aralan natin ang pag-incentivize ng pagpapabakuna para mas marami ang makiisa dito. Tugunan din ang mas maayos na kampanya para maitama ang maling impormasyon at pananakot na ginagawa ng ilan tungkol sa pagpapabakuna. Pangatlo, ipasa natin bilang batas ang Teenage Pregnancy Prevention at Strengthened Anti-Hospital Detention Bill. Pang-apat, gawin pa nating mas abot kaya ang presyo ng gamot. Kahit kasi may PhilHealth o insurance ka, kapag may sakit ka, malaking bahagi ng gastusin pa rin ang gamot. Dito kadalasan namumulubi ang ating mga kababayan. Kailangang palawakin ang mga gamot na sakop ng Maximum Drug Retail Prices o MDRP. Lagyan ito ng price control at gawin pang mas abot kaya. Panglima, mag-invest tayo sa primary at preventive care. Kung gusto nating mamuhay ng malusog, hindi lang ito kawalan ng sakit. Ito rin ay maayos na health systems sa ating mga barangay, eskwelahan at komunidad. Ito ang reseta ng mga solusyon. Kaya na itong aksyonan ngayon. Hindi ito wish list. Ito ay mga konkretong panukalang kailangang simulan agad. Hindi lang para maiwasan ang isang public health crisis, kundi para sa karapatan ng bawat isa na hindi mamulubi sa sakit, para sa karapatan nating mamuhay ng malusog at maginhawa. Akin to.